At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Susupan. Tayo po patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po siya. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa pangunandalanan ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista, Wilder Armeda, and Papa O God. Minsan pa kami nagpupunan kapasalamat sa bawat yugto na aming banal gawa, pinagparat ng isan sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan. Patuloy ikaw na sa amin sa tutuwi na, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumaba. Himingin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa sabalang kalooban. Patawaran mo ba sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, at simpleng kabaraan na maintindihan ng mga inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, bagay sa aming beloved podcast viewers, ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus at aming pinagkakisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hindas at doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unagit sa lahat, ako nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdala, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukan ng mga pagkapala. And we give the more honor and respect to our dearly beloved, honorable parents in the Lord. And we always treasure, remember the blessed memories and teaching and preachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time problem of God, beloved Honorable San Pastor Lins Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children of the Almeida family in the Philippines, as well as in the US and in Canada, at sa lahat po ating mga iniibig na mga kapamanggagawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga beloved brethren, mga bibisita dito ngayon, pagiging sa ating beloved webcast viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the Republic of God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, mga iniibig. Kung tayo po'y mapag-obserba, mga iniibig ko, sa kapagiliran, sa mga kaganapan na nangyayari sa buong mundo, bagay sa ating bansa, mga iniibig ko, patunay lamang na ito na yung galit ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang mga tao po hindi nagpahalaga sa kanyang banal na salita. Kaya kung ating po mababasa, ito pong magkakasunod na talata from the book of Isaiah, chapter 13, verse 9, book of Isaiah, chapter 29, verse 6, Jeremiah, chapter 25, verses 31 up to 33, and Zephaniah, chapter 1, verses 15 and 18. Kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 13, verse 9, Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. The book of the prophet Isaiah, chapter 29, verse 6, Thou shalt be visited of the Lord of hosts with thunder, and with earthquake, and great noise, with storm and tempest, and the flame of devouring fire. The book of the prophet Jeremiah, chapter 25, from verse 31. A noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword, saith the Lord. Thus saith the Lord of hosts, Behold, evil shall go forth from nation to nation, and a great whirlwind shall be raised up from the coast of the earth. 33, and the slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth, even unto the other end of the earth. They shall not be lamented, neither gathered, nor buried. They shall be dung upon the ground. The book of the prophet Zephaniah, chapter 1, verses 15 and 18. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. 18, neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath.
but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. God bless po sa Tagalog. Dito po sa Isaiah Kapitulo 13, versikulo 9. Narito ang karuan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik, na may puot at mabangis na ganit, upang gawing kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalan niyon. Dito po sa Isaiah 29, ang talata 6. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamagitan ng kulog at ng lindol at ng malalaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab na namumugnaw na apoy. Dito po sa Jeremias Kapitulo 25, ang talata po ay 31 hanggang 33. Ang igay ay darating hanggang sa wakas ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay pakikipagpunyagi sa mga bansa. Siya ay papasok sa mga paghatol sa lahat ng tao. Tungkol sa masasama ay kanyang ibibigay siya sa tabak, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo, narito kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo at ibabangon ni mula sa kahuli-huliang bahagi ng lupa. Dito po sa 33, at ang mga papatay na sa Panginoon sa araw na iyon ay magigmula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Dito po sa Jeremiah, dito po sa Sipanaya, Kapitulo 1, ang talatay 15, hanggang talon sa 18. Ang araw na iyon ay karawan ng kapuutan, karawan ng kabagabagan at kahapisan, karawan ng kawakasan at kasiraan, karawan ng kadiliman at kalumbayan, karawan ng mga alapap at pagsalamuot ng kadiliman, dito po sa 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya ang isang kakilakilabot na wakas, di lang lahat ng agsisitan sa lupain. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless mga kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag, mga inibig ko. Ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig, ay dumarating na mabagsik, may puot, galit, bangis. Kanino? Sa lahat ng mga tao na hindi nagpapahalaga, sa mga tao na hindi nagbigay ng panahon upang paglingkuran ng ating pinakamamahal na panahon, maging na mga ilan-ilan Kristiyano na urong-sulong sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sa mga napakinggan natin, mga talata, may inibig ko dito papatunay yung galit ng Diyos, sapagkat ang tao ay tumalikod sa ating pinakamamahal na panahon, gumawa ng matinding pagsalangsang kasamaan sa harapan ng Diyos, kung kaya ang mga nangyayari ngayon, ito'y pinahintulot ng Diyos. Laging sinasabi at minimahal ng pastor, ang mga nangyayaring mga kalamidad, mga salot, mga inibig ko, mga napipitong gera, mga inibig, ito'y pinahintulot ng Diyos upang ang layunin, ang mga tao po ay lumapit, magpakumbaba, magsisi sa ating pinakamamahal, sapagat ang Diyos kailanman, mga inibig ko, ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay manumbalik at magpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin ang mga nabasa natin talata, dadalawin ng Diyos sa pamamagitan ng mga lindol, bagyo, liyab. Ano yung liyab? Yung mga forest fire na nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, na hindi nga maapula dahil itinatwa nila kasi ang Diyos, na makapangyarihan Diyos na magliligtas sa kanila. Kaya yung lugar na yon, walang halos natira, isa lang, yung meron sumasamba sa Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito'y galit ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, maging ang iyong kayamanan, ang iyong kapangyarihan, ay hindi makapaglaligtas sa iyo sa oras ng kagalitan na ibubusan ng Diyos sa mundong ito. Di ba nangyari yung mga previous na mga bagyo? Walang mayaman, walang mahirap. Ngayon sa ating panahon ngayon. Sunod-sunod na bagyo. Sabi nga doon sa Jeremiah, ang bagyo, ito hindi pa dumarating. Pag ito dumating na mga inibig ko, wala na tayo rito. Sapagkat sabi ng Biblia, dulot-dulo ng mundo, ang mamamatay sa lakas ng bagyo, ang mga tao hindi na
ililibing, maging dumi na lamang. Pero bago mangyari yan, kuhanin na tayo ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan. Ibigay natin yung the best na paglingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo pinagpala sa ating pinagpala, sapagkat ang Diyos ay nagtalaga ng totoong pastor ng ating kaluluwa, totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, na nangalag sa atin, nagbigay ng kalamang kataluhan, mga inibig ko, upang tayo po yung makaiwas sa galit na ibubukso ng Diyos sa mundong ito. Kaya tayo pinagpala. Yung mga turot aral nila, ang mga Bible study, ating beloved Norbert Sampaso, Linisan Almada, huwag natin kalilimutan. Huwag natin kakalimutan. Bakit ba pinabanggit pa yung mga pangalan na? Dapat lang banggitin sapagkat Biblia mismo nagsasabi, alalahanin, mga inibig ko. Ang mga tao ng Diyos na ginamit sa ating mga kaligtasan. Always remember them, mga inibig ko. Erbaso Bezalo. Kaya nga mga iniibig, tunay na napakalapit na pagbabalik ng ating malapunan at lagi natin alalahanin, for God hath not appointed us to wrath. Ano po sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 9? Kaya nilaman po. First book of Thessalonians chapter 5, verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. God bless you po. Dito po sa unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 9, ang talatay 5. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Napakaliwanag, mga inibig ko. Hindi po tayo appointed sa galit ng Diyos, kundi tayo itinalaga para po sa pagkaligtas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tayo totoong pinagpala sa ating pinagpala sapagkat bagamat ang buong tayo nakakaranas ng galit ng Diyos, mga inibig ko, subalit tayo na patuloy na naglingkod ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart, na tayo sinasagawa natin ang lahat ng kalooban ng ating mahal na Panginoon na yung tinuro sa atin ng ating mga magulang sa mga the beloved children of the family, mga inibig ko, ito po yung ating panghawakan, i-treasure natin ito, itong ating maging kayamanan, yung banal na salita ng Diyos, mga inibig ko. Hindi tayo tinalaga. Patunay lamang yung mga patutunan ng mga kapatiran natin. Di ba, nung mga nakaraan, 15 years ago, o 16 years ago, siguro yung mga inibig ko. Yung napakalakas na bagyo na dumating din sa atin, sa parte ng Samar, kung maalala nyo yan, 7,000 pong mahigit ang nangamatay dyan. Yung bundok, mga inibig ko, sa sobrang lakas ng ulan, matagal na ulan, lumambot, dahil wala ng mga punong kahoy siguro, mga inibig ko, nagkaroon ngayon ng landslide, mga inibig ko. Yung bundok na nakuha siya, talagang naguho, mga inibig ko. At yung mga bahay doon, nangamatay yung lahat na tabunan. Maliban sa isang tahanan, mismo sa gilid ng mountain na yan, mga inibig, habang kalagsagsagan ng malakas na bagyo, mga inibig ko, ang pamilyang natin, mga kapatid, sila po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabayan nila yung lakas ng bagyo ng kanilang malakas na pagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. At anong himala ng ating mahal na Panginoon? Yung pong mga dumadaostos sa mga bato, na mga malalaking balto, mga punong kahoy, yun ang humarang sa kanilang tahanan para nagkaroon ng landscape. Ginanon, kumover doon sa bahay nila. Kaya nung bumuhos ng gusto yung guho na yung mga inibig ko, iniligtas yung tahanan na yan. At mismo, yung dating former director ng P-Box, mga inibig ko, nung bumusyal doon, nakita niya. Bakit may isang tahanan doon? At nung nakita niya na merong logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kaya naman pala, sabi niya, Erbaso Bezalo! So nandun ang pag-iingat ng mahal Panginoon. Hindi tayo kasama sa galit ng Diyos. Lagi tayong iniiwas, mga inibig ko. Kaya ang tanong, mga inibig ko, ito yung warning. Sapagkat ang Diyos dumarating na may kagalitan. Sinong makakatayo? Ay, hindi po. Revelation chapter 6, verse 17. Kaya nilaman po. In the book of Revelation chapter 6, verse 17, for the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? God bless you po. Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan,
At sino ang makatatayo? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sino ang makatatayo sa kagalitan ng Diyos? At yan po'y nandun na ngayon, anytime now, mga inibig ko, ibubusan ng mahal na Panginoon yung kanyang galit sa mundong ito, mga inibig. Sapagkat ang mga tao ito malikod, imbis sa Diyos ay samba sa Espiritu katotohanan, sinamba sa Diyos na nakikita na dito galit na galit ang ating mahal na Panginoon sapagkat ito'y pagsamba sa demonyo, sabi ng Revelation chapter 9 verse 20. Diyan din tayo galing dati. Galit nga tayo niyan ay napupuna, pero yan ang katotohanan, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpala sapagkat iminulat ng dakilang Diyos sa buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta, ating minamahal na pastor, ang mga Bible study, ang pastor din sa almada, nalaman natin ang Diyos dapat sambay sa Espiritu katotohanan, mga inibig ko. Kaya tayo ngayon pinagpalang lubos ng ating mahal na pastor. Kung tayo may nagtatamasa ngayon ng anumang mga pagkapala, physical, spiritual pagkapala, spiritual pagkapala, mga inibig ko, dahil merong taong nagpagal sa ating mga kaligtasan, the old whole family. Everybody, praise the Lord! Kaya tanong, sino ang makakatay sa kagalitan ng Diyos? Ang sanlibutan nito. Hindi sila makakatayo. Sino? Tayo lamang na lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo na sumunod at tumalima at sinasagawa ng lahat ng kahatulangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo makakatayo. Ngayon, ano ipinagagawa ng Diyos na dapat natin gawin upang ang mga iniibig natin mga kababayan, lahat ng tao sa ibang panig ng mundo, ay makatayo rin sila sa kagalitan ng Diyos sa pag-ibig ko sapagkat hindi sila makatayo pag hindi sila lumakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ano po sinasabi ng banal na kasulatan? Dito po sa from the book of Ezekiel chapter 18 verses 23, 31 up to 32. And yan po, kanila lang po. Saka Luke, pakisama na rin po yung Luke, beloved Kuya Doc. The book of the prophet Ezekiel, chapter 18, verse 23. Have I any pleasure at all that the wicked should die, said the Lord God, and not that he should return from his ways and live? 31 and 32. Cast away from you all your transgressions, whereby you have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will you die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore turn yourselves and live. Luke chapter 21 verse 36 po. Lucas 21:36. The book of Luke, chapter 21, verse 36. Walang kasiyahan sa mga tao na mamamatay, yung mga inibig ko. Kaya, napakalaga mga inibig ko, na ang tao po ay himiwalay, iwaksi ang lahat ng kasamaan, lumayo tayo, lalo sa mga Kristiyano mga inibig ko, lumayo po tayo, iwaksin natin ang paggawa ng masama. Dati nang tayo galing dyan, wag po tayong makiayon muli sa libutan ito sapagkat tayo po'y binago na ng ating mahal na Panginoon. Magpakumbaba tayo, aminin tayo na nagkasala, nagkamali kung tayo nagkukulang, maninin kung nagkasala, aminin mo nagkasala ka at diyan ipatatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na magpuyat kayo sa bawat panahon. Ibig sabihin, maging handa po tayo sa lahat ng oras. Hindi tayo naghanda dahil kung ano yung pinaghanda natin, kundi bagkos maghanda tayo sapagkat itong malapit ng pagbabalik ng malapit, lumakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban, isagawa natin 100% ang lahat ng kanyang kahatulan, ang kanyang kautusan, mga inibig ko. Wala tayong pinipili kundi bagkos. Isagawa po natin mga buong puso. Manalangin tayo lagi. Manalangin na may daing, sabi ng banal na kasulatan, pray without ceasing, mag-ayuno tayo, mga inibig ko, lalo pat ating mga manos ang nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon, mga inibig, kawawa-awa ang mga kahabag natin mga kababayan. Tumatawag din sila sa Diyos nila. Pero pati yung Diyos nila, tinangay ng alon, ng baha, mga inibig ko. Pero tayo, ang Diyos natin hindi nakikita. Tumutugon lagi sa panalangin pag tayo po'y dumaing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag tayo po'y laging manalangin ng buong pagpakumbaba sa mga Panginoon, nandyan laging katugunan sa punong natin, no more person the Lord, beloved children, mga inibig ko. Panghawakan natin yung kaligtasan natin, mga inibig ko. At pag nagawa natin lahat ng mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako ang ating mga Panginoon. Hindi na yung galit ng Diyos ang mararanasan mo,
kundi ikaw'y pupuspusin ng grabing pag-asa, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Dito po sa huling talata, Romans chapter 15, verse 13. Maganda na po mga awit, manunugtog. The book of Romans chapter 15, verse 13. Now, the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God bless po. Mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 13. Puspusin nga ngayon ang Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi na yung galit ang mararanasan maging na lahat ng tao na magbabalik loob, magpapangumawa sa mahal na Panginoon. Tayo, may inibig ko, sabi ng banal na kasulatan, na napakaganda, may inibig ko, pupuspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan. Hindi na ng kalungkutan, yung kasiyahan, kagalakan lagi. Kahit ano man nangyayari sa mundo ito, may inibig ko, ang mga anak ng Diyos ay patuloy na nagbubunyin. Mga inibig ko, andun ng kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managan sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya pag nasa atin na ba ang Espiritu ng Diyos, mga inibig ko, daig pa natin ang mga mayayamang tao. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Ang lahat ng mga tao natin, kababayan natin ngayon, nag-worried sila mga inibig sapagkat yung nung nakaraan nga, may mga panic buying na. May bagyo na naman parating, mga inibig ko. Kaya tayo, ang gagawin lang po natin, magpuri tayo, laging manalangin. Ang turo sa atin ng mga magulang sa mga panahon, sabayan natin. Pag bumabagyo na malakas, sabayan din natin ang pagpupuri, mga inibig ko. Amen? O lili sa atin yun. Maalala ko yung patutuo ng isa nating kapatiran, nasa langit na ngayon. Nagkabaha doon sa Tondo, mga inibig. Doon sa lugar nila. Baha na lahat yung mga katabi nilang bahay hanggang balakang ko. Pero nagkakintaktakan ng mga kapitbahay niya, bakit yung tubig hindi dumadiretso, hindi pumapasok sa loob. Dumadaan lang, mga inibig ko. Yung kanilang bahay, in-spare sa baha na yan. Sabi sa Lord! Kaya ganyan magpala ating mahal na panahon. Kaya sabi ng Biblia, mga inibig ko, ang Diyos ay dumarating na may galit. Bangis sa mga tao hindi nagpapalaga sa Kanya. Kaya tayo po lahat tumayo, mga inibig ko, ating papapurihan ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay totoong nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya, nawawaglit. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, bakit di mo subukan? Lumapit sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, mga inibig ko, awitin natin ang papuring awiting itong walang imposible sa Diyos.